Nasa linya po natin ngayon ang former president po ng pamantasan ng Maynila ng Maynila. At nasa linya po natin ang si Professor Emmanuel Leco. Prof, magandang araw. Magandang araw po, Dennis, at magandang araw sa inyong pong mga taga-subaybay. Kanina po, pinag-uusapan po namin, lalong-lalong na dito sa newsroom, yung pagbabaho ng purchase o pagbili o paggastos ng pamilyang Pilipino noong Pasko. Pagka ho hindi gumastos ang mga Pilipino ngayong Pasko, nung last na Christmas, or especially nung last quarter po, November, December, kasama yung October, ano ho ang magiging epekto nito dahil ho dun sa mabagal na paggastos o hindi masyadong gumastos na Pilipino o pamilyang Pilipino, Prof? Ay, nangangahulugan lamang po yan na talagang nagpipigil sila. In fact, noong fourth quarter, lumago pa rin, pero 3.8% lang. Kumpara sa third quarter, 4.1%, mas lalo pang bumagal, naging 3.8% ang kanilang paggastos. No? So, nakakabahala yan kasi pagka tinignan natin, tumaas naman ang mga remittances noong Disyembre. So, inaasahan natin na kung mas marami silang remittances, mas marami silang gagastusin. Pero at saka Pasko, karaniwan, pagka Pasko, talaga po tayo, bigay hilig tayo. Bili ng regalo, bili ng... Pero ang nangyari, nagpigil, nirendahan ng mga mamamayan ng kanilang paggastos noong fourth quarter. At dulot nito, kung noong nakaraang quarter ay 3.9% ang ating growth rate, sa fourth quarter ay bumagal pa, naging 3% na lang. So, bagamat inaasahan natin ang ganitong pagbagal, ang nakakagulat dito yung laki ng pagbagal, no? 3.9%, bumagal pa sa 3%, o ang liit ng pagbagal. No? Nakakagulat talaga po yan, lalo na nangyari yan, fourth quarter. Nakasama saka ang Pasko, Disyembre. Prof, no? Pasko. Ang Exactly, Pilipino, one-day millionaire yan pagka Pasko. Dahil nandiyan yung bonus, di ba? Nandiyan yung mga regalo, andyan yung mga aginaldo ng ninong-ninang. Kumbaga, nagiging ano tayo eh. Anong tawag doon? One-day millionaire. Galante. Nagiging galante ang mga Pilipino. Oo. Pero ngayon, nagtigil tayo. So, yun ang binabasa natin. Ano kaya ang nangyayari sa ating mga mamamayan noong mga panahon na yun? Ano ang naiisip nila? At saka yung sinasabi mo kanina, Prof, na yung mga OFWs na nagpadala ng dolyar, hindi rin masyadong gumastos, Prof. Iniipit, no? Iniipit. At ang tinitingnan natin dito, mukhang meron pang inaasahan o may mga pinapangambahan na darating pang mas grabe dito sa ating ekonomiya. So, kung ganon, kung sila mismo ay nangangamba, edi lalo na po yung ating mga namumuhunan. Nangangamba rin sila na baka yung kanilang mga puhunan ay hindi naman lalago. So, pipigilin na rin nila. So, itong ating mga consumer, nagpigil sila noong Disyembre, Nobyembre, Oktubre. So, ibig sabihin yan, maski may wholesale, retail, nakikita po natin yan, tuloy-tuloy yan, pero hindi po ganoon kalaki ang o kabilis ang paglago ng consumption, no, household spending natin noong nakaraang quarter. At ito ang nagdulot ng pangkalahatang pagbagal ng ating ekonomiya noong 2025. Ano po ito, Prof? Sila ba'y nag-isip na baka wag akong maging galante o one-day millionaire ngayon na baka mamaya bukas makalawa wala akong kakainin? O yung kultura natin medyo nagbabago na sa mga Pilipino? Mahirap po siguro sabihin na ang kultura nagbago overnight. Hindi po. Pero ang nakikita natin dito, ang mga Pilipino naman, nag-iisip naman at naghahanda, nagtatabi ng kanilang panggastos para sa mga susunod na araw. Hindi naman po laganap talaga na pagka sinabing mga Pilipino, one-day millionaire, meron po tayong ganon. Pero limitado yan, lalo na Pasko. Talaga pong mapagbigay tayo
maraming regalo, namimili tayong pang-regalo, at yung tinatanggap natin mga bonus, ibinibili natin ng mga pang-regalo, o kaya pang-sarili. Pero sa panahong ito ngayon, mukhang nagkaroon ng talagang paghihigpit, pagre-renda sa kanilang paggastos noong nakaraang quarter. Kasi minsan, nung pakailan ba yun, basta itong January yun, sumama ako sa misis ko na mag-grocery. Hanggang ngayon, Prof, meron pa rin mga Christmas bonus packages, parang Noche Buena ang dating. Hanggang ngayon, marami, Prof. Dati, noong mga 2024, 2023, pagdating ng January, wala na yan eh. Pero ngayon, ang dami, Prof. Talagang totoo yung sinabi mo, nagpigil. Nagpigil po, marami ang nagpigil. At makikita natin talaga, katulad ng naobserbahan ninyo, Opo. marami talaga, siguro nagpunta sa mga malls, pero nagpalamig lang. Hindi talaga nabili. Oo. So, paano po ito, ngayon, Prof? Ano ang tingin ng mga mamumuhunan dito sa nangyaring ito? Mga negosyante? Ay, nababahala po. Kung ang mismong mga mamimili ay nababahala, di lalo na po mga mamumuhunan, ang mga negosyante. Kasi paano sila maghahanda? Ano ang kanilang dadalhin sa merkado kung wala namang mamimili? So, magiging ano po yan, vicious cycle yan. Ang ating mga mamimili ay nawala ng kumpiyansa, mawawalan din ng kumpiyansa ang mga negosyante, mga mamumuhunan. At lalo natin makikita yan sa ating GDP, sa ating kabuhayan, mukhang napipinto pa rin ang patuloy na pagbagal kung yan ay magpapatuloy. Ngayon, kailangan po natin talaga tingnan ano ba yung nakakawala ng kumpiyansa sa mga mamumuhunan at saka sa mga mamimili. Tama. Sabi po ng ating Secretary ng Development Department, dahil po sa korupsyon. Tama po yun. Tama po yun. Meron po talagang nag-alala kasi narinig nila, trilyones ang nawala. Nawala, oo. Ngayon, may mga pagdinig, pero sabi nila, may nakulong, pero hindi yan ang hinitingnan nila makukulong. Ang sabi nila, mukhang hindi pa yata kasama dyan yung mga tawag dito, nagpakana ng ganyang So, naghahanap pa ng mga big fish. Okay, so ang mga mamamayan. So Prof, sa government side, yung government spending hindi na natin pag-uusapan dahil nabanggit ko kanina, takot yung mga nasa gobyerno ngayon na gumastos dahil kabi-kabila ang mga hiring-hiring at baka siguro nagdulot ng takot. Siguro ito po ang magiging tanong ng mga pangkaraniwan ng mga Pilipino na naiintindihan na kung ano magiging epekto sa amin ng mga pagbagal ng paggastos. Ano ho ang pwedeng gawin ng gobyerno para maibsan yung effect na nangyari nitong last quarter ng 2025 na effect po sa, syempre, sa tax po at saka sa pananaw ng negosyante, lalong-lalo na yung mga mag-e-expand, Prof. Opo. Balikan ko lang yung sinabi po ninyo na bumabagal ang public spending. Totoo po yan. At marami, mga manager siguro, mga pinuno sa pamahalaan, nagwo-worry kasi baka sila ang mahila sa pandinig na nangyayari ngayon. Pero sa akin, ang dating sa akin nun, kung mismong gobyerno, kung mismong mga pamunuan ay walang tiwala sa kanilang sistema, napakalalim na problema ito. Wala silang tiwala kaya hindi sila gumagana, hindi sila nagpapatupad. So, anong gagawin nila? So, yan ang isang nakikita kong magiging continuing problem nito kasi ngayon, 26 na, magbabago ba sila ng pagtingin nila sa kanilang sistema? Kung sila mismo wala, di lalo na po ang mga mamamayan. Tama. Sabi po ni Secretary Balisacan, pa daw ng bagong procurement law. Na pong procurement law at napakahigpit po ng procurement na yan. Pero mukhang talan din ng mga tiwali at kayang kailang taikutan ang ating procurement. So, hanggang makita ng mga mamamayan kung paano malulutas itong problema na hindi magbabalik ang kumakain. No? Sa
ang kumpiyansa sa sarili nilang sistema. Ang mga mamimili walang kumpiyansa, ang mga mamumuhunan walang kumpiyansa. This is a widespread lack of confidence and trust sa ating sistema. Seryoso po yan. Seryoso. Makakatulong po ba, Prof, yung gagawin po ng gobyerno na humingi po o kukunin ang isang serbisyo ng isang international firm, parang PR firm ito. Ang alam ko parang nasa Hong Kong yata itong firm na ito. Parang PR firm ito, international PR firm para iangat ang imahe ng Pilipinas para mamuhunan yung mga negosyante lalong-lalo na sa international base dito sa gagawin nila. Makakatulong ho ba 'yon, Prof? Makakatulong, pero tandaan natin ngayong taon na ito, nandito ang ASEAN, nandito Tama. ang mga miyembro ng Oo. Association of Southeast Asian Nations Oo. at kasama po dyan Oo. ay kanilang mga journalist, mga reporter at yung mga reporter, journalist ng mga iba't ibang bansa, ng mga malalaking bansa. Sila mismo ang mag-iimbestiga. Ano ba ang nangyayari dito sa Pilipinas? Ano ba yung tinatawag at naririnig nilang korupsyon? Ano ba yung nakita nila sa CNN na meron pong isang mayor binazuka ng isang kalaban. So yan po ang ating imahe na At saka nakikita ko na traffic, Prof. nakakabahala. Traffic. Ay sobra. Pero pagdating ng ASEAN, wala pong traffic para sa mga ASEAN delegates. Dahil i-concentrate sila, palagay ko, dito po sa fast lane. Gagamitin yung bus lane, sasarado yung mga kalye. At saka po mako-concentrate karamihan dyan po sa PICC. Dyan mangyayari ang lahat ng mga pagpupulong. Ano po yun? Artificial yan. Ang mga reporter, mga journalists, yun po ang aking nakikita na siguro gagawin din nilang pagkakataon ito para alamin kung ano ba ang nangyayari dito sa ating bansa. Tama. Kaya may PR tayo, Tama. makakatulong, pero sa kabilang banda, panandalian lang ho yan until they find out what is really happening. Napaka-importante, Prof, na pag nalaman nila yung problema natin dito sa Pilipinas, isupply na rin natin sa kanila, tulad nung nasabi mo, Prof, na itong mga mamahayag na to galing sa ibang bansa, napaka-importante na kapag nalaman nila yung problema natin, malalaman din natin o malalaman din nila kung ano ang gagawin ng gobyerno sa mga susunod na buwan. Tama po kayo. Importante yun. Kailangan maglatag ng plano, konkretong plano, at magpakita na ng mga resulta na daglian. Kasi kung puro plano, mahusay ho tayo gumawa ng plano. Marami tayong plano, magaling tayo magsulat niyan. Pero yung resulta, bakit nagkaganito? Bakit ang ekonomiya natin, ganito po, nakikita ko na sa simpleng paraan. Napakalakas ng ating OFW remittances. Malakas po yan, mahigit 3 bilyong dolyar yan kada buwan. Pero ang ini-import natin ay napakarami kesa dun sa ini-export natin. So parang dumating ang dolyar dito, pero pinambili din natin ang ating imported rice, imported food, imported lahat. So ubos din. So kailangan maglatag ang ating pamahalaan ng strategy, ng plano, ng programa kung paano natin mapapaunlad ang ating ekonomiya sa ating sariling paraan at paano natin maiengganyo kung sino man ang gustong mamuhunan sa atin, magpakita na tayo ng ating kung paano natin sila ma-attract. Hindi sila ma-attract kung puro traffic ang nakikita natin. Hindi sila ma-attract kung napakamahal ng kuryente. Lalo na ngayon, hindi sila mag-i-invest, hindi sila ma-attract kung nang naririnig nila ay puro corruption sa gobyerno at walang kalutasan. Yan po ang mas malaking problema natin. Yun. Okay, Prof, maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa DWIZ po. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay. Thank you very much, former President po ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. May kinalaman sa ekonomiya si Professor Emmanuel Laico.